Magandang araw po, Sir Eric. Ako po si Angelo at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang totoong pangyayari na nangyari noong taong 1996 sa isang liblib na bahagi ng probinsya na nasa bandang Luzon, sa isang baryo kilala sa pangalang San Remosa. Ang kwentong ito ay matagal ko nang tinatago at hanggang ngayon hindi ko malimutan ang mga nangyari kina Mario, Conching, Sara at Rhea. Apat na taong naging sentro ng pinakamadilim na lihim na natuklasan sa aming baryo. Ang kwentong ito ay binahagi ko sa inyo bilang isang salaysay ng isang karanasan na nag-iwan ng bakas ng takot at pagdududa sa bawat sulok ng aming baryo. Wala pong halong drama o palamuti. Totoo at payak mula sa mismong pangyayari. Hindi po ako kasama sa kwento, ngunit ako mismo ang nakarinig nito sa mga mismong taong sangkot. Noong taong 1996, ang baryo ng San Remosa ay lubos na tahimik. Napapalibutan ng makakapal na puno, makitid na daan at mga lumang bahay na yari sa kahoy. Ang lugar ay kilala sa katahimikan nito, malayo sa kabihasnan at halos walang dumadaang sasakyan. Sa baryong ito, may isang lumang katayan ng hayop na matatagpuan sa dulo ng kakahuyan. Isang lugar na ilang dekada nang pinapatakbo ni Mario, na kilala sa baryo bilang masipag at tahimik na taga-katay. Madaling araw pa lang, nagsisimula na si Mario sa kanyang trabaho. Ang amoy ng dugo at karning bagong katay ang sumasabay sa malamig na simoy ng hangin. Maraming taga-baryo ang mamimili sa kanya dahil mura at sariwa daw ang kanyang paninda. Naging normal na sa mga taga San Remosa ang ganoong tanawin, hanggang sa dumating ang mga araw na unti-unting napansin ng ilang residente ang mga kakaibang pagkawala ng mga tao sa paligid. Si Conching, isang labandera at kapitbahay ni Mario, ang unang nakaramdam ng kakaiba. Napapansin niyang tuwing gabi may mga dumadaan sa harapan ng kanilang bahay na tila mabibigat ang paglakad. May kung anong anino na hindi niya maaninag, pero alam niyang hindi yun normal na tao. Sa tuwing sinusubukan niyang sumilip, laging may amoy ng panis na dugo na tila nanggagaling malapit sa katayan ni Mario. Habang tumatagal, napansin ni Sara na pamangkin ni Conching na maraming nawawala sa baryo. Unay isang binatang trabahador sa bukid, ngunit kasunod nun ay isang babaeng nagtitinda sa palengke, at makalipas ang ilang linggo, isang batang paslit. Lahat ng pagkawala hindi masyadong pinapansin ng mga tao. Tahimik ang usapan na para bang may pinipili silang kalimutang katotohanan. Ngunit para kay Ray, isang taga-ulat mula sa karatig baryo, nagsimulang magdulot ng bigat ang magkakasunod na pagkawala. Bumisita siya sa San Remosa upang magtanong at kumuha ng impormasyon. Doon niya nakilala sina Conching at Sara. At sa pagkakakwentuhan ng dalawa, napagtanto niyang halos lahat ng huling nakitang buhay, ang mga nawawalang tao ay nakita malapit sa katayan ni Mario. Hindi umano sinasadya ayon kay Sara ang una niyang pagdududa. Isang gabi kasi, nakarinig siya ng mga tinig galing sa ilalim ng lupa ng kakahuyan. Hindi yun normal na tunog ng hayop, kundi parang iyak at paghingi ng saklolo. Sa gitna ng dilim, tanging buwan at alitap-tap lang ang nagbibigay liwanag. Nang minsan sundan niya ito, nakita niyang may dumaan na maitim na figura. Nakatungo at mabigat ang hakbang papunta sa direksyon ng katayan. Kinabukasan, kinausap niya si Conching tungkol dito. Nagulat siya nang malaman niyang may sariling obserbasyon ang matanda. May kung anong kakatuwang bulto raw na nagpapakita tuwing madaling araw malapit sa katayan. At nasilayan niya itong may hawak na tila braso ng tao, hindi paa ng hayop. Si Ray, nasanay sa mga balitang nakakatakot, ay nagsimulang maniwalang hindi ito basta aksidente sa baryo. Dinig niya ang usap-usapan ng matatanda
sa may tindahan. May aswang daw na matagal nang naninirahan sa San Remosa. Isang nilalang ang paborito ay laman loob ng tao at nagtatago sa anyo ng isang normal na residente. Habang mas dumadami ang kwento ng kababalaghan, lalo namang umiiwas si Mario sa mga tao. Hindi na raw ito pumupunta sa baryo. Hindi nakikipag-usap at tanging tunog na metal at kalabog mula sa katayan ang naririnig tuwing gabi. Ang dati bukas na katayan ay nagsimulang bawal lapitan. Palaging nakakandado at tila napapalibutan ng masasangsang na amoy na hindi pa maipaliwanag. Doon nagsimulang maglapit-lapit ang apat. Si Kunching na may tahimik na pag-aalala, si Sarah na may matalas na pakiramdam, si Ray na may layuning ilantad ang katotohanan, at ang misyong presensya ni Mario na parang tinatakpan ang isang malaking sikreto sa baryo. Hindi nila alam kung papaano sisimulan, ngunit malinaw na may dapat silang tuklasin. Araw ng Sabado, nang nagpasya si Ray na puntahan ang katayan upang magtanong kay Mario. Sinama nila si Conching at Sarah bilang saksi, kahit may pangamba sa dibdib ng dalawa. Pagdating nila sa paligid, naroon agad ang mabigat ng amoy ng nabubulok na laman. Tahimik ang paligid pero ramdam nila nga may kung anong gumagalaw sa loob. Hindi sila nagtanong, hindi tumatawag ng pangalan. Sapat na ang pakiramdam na parang may matang nakasilip mula sa kadiliman ng lumang gusali. Mula sa bitak na kahoy, may tumutulong dugo. Hindi mapula kundi halos itim na. Parang dugo na hindi na bago. Walang dumadagundong o tunog ng makina o hayop, ngunit may nanginginig na pagaspas na parang pakpak ng isang malaking nilalang. Isang araw ding yun may nadiskubring mga buto sa likod ng katayan. Hindi baboy, hindi baka. Maliit na bungo na tila hindi kayang itanggi ni Rhea na sa tao nagmula. Tahimik siyang napaatras habang si Kunching ay nagpapakita at napapapikit at naglakad pa urong. Nanginginig ang kamay at sa gitna ng katahimikan, ramdam nilang may isang nilalang na hindi tao na nagmamasid sa kanila mula sa loob ng katayan. Nananatiling nakatayo sina Kunching, Sarah at Reyes sa tapat ng lumang katayan, habang unti-unting humihigpit ang pakiramdam na may presensya sa loob. Ang hapdi ng amoy ng nabubulok na laman ay parang dumidikit sa balat nila. Tahimik ang paligid maliban sa bahinang pagaspas na para bang galing sa malaking pakpak na hindi nila makita. Ray, may naririnig ka ba? Mahinang tanong ni Sarah, napakapit sa braso niya. Oo, hindi yan tunog ng hayop. Sagot ni Ray, hindi inaalis ang tingin sa bitak ng pinto. Si Kunching ay kahit nanginginig, napatingin sa lupa. Doon niya napansin ang maliit na bungo na natabunan ng tuyong lupa. Dahan-dahan niya itong tinapik para masilip. Nang makita niya ang hugis ng panga, napasambit ito ng, Diyos ko, tao ito ah! Sinubukan ni Rina buksan ang pinto ng katayan, ngunit habang hinihila niya ang kalawangin na hawakan, biglang may malakas na tunog mula sa loob, parang bumagsak na bakal sa mesa. Natigilan silang tatlo. Ray, huwag na, umuwi na tayo, sabi ni Kunching, nanginginig ang boses. Hindi tayo pwedeng umuwi nang hindi natin nalalaman kung ano ang nangyari dito, sagot ni Ray, mahina pero mariin. Biglang tumigil ang pagaspas. Tahimik, walang kahit anong tunog, kahit ang kaluskus ng dahon. Doon lalo silang kinabahan. Maya-maya mula sa siwang ng dingding, may humaplos na malamig na hangin sa tiyan ni Sarah. Hindi hangin ng karaniwang gabi, kundi tila ang amoy ng dugo na halos metal ang dating. Napapatras sila. Parang may nakatingin sa kanila.
at doon nila muling naramdaman ang presensya. Mabigat na kabibingi ang katahimikan na parabang may inaantsadang hininga mula sa madilim na sulok ng katayan. "Ray, may anino dun oh," bulok ni Kunching, at nakita nga nila isang mahabang anino ang gumalaw sa sahig, nagmumula sa loob. Hindi ito anino ng isang taong naglalakad. Mahaba ang hugis, payat at parang nakatungo. Para bang may mga galamay na nakadikit sa lupa. Dahan-dahan nilang narinig ang paos na boses mula sa loob. "Hindi kayo dapat nandito." Nanlaki ang mga mata ni Sarah. "Ray, si Mario yun?" Hindi sila makapaniwala na ang boses ng isang taong kilala nila ay may halong kakaibang garalgal. Hindi ito normal na tono, pahaba, paos at parang galing sa lalamunang may dugo. Naglakad si Ray palapit muli sa pinto. "Mario, kailangan ka namin makausap. Ang dami nawawalang tao sa baryo." Tahimik lang, wala. Pero mula sa ilalim ng pinto, tumulo ang malapot at halos itim na likido. Gumuhit ito sa alikabok at parang mas kumapal ang amoy ng panis na dugo. "Hindi yan normal na dugo," sabi ni Kunching na napapatras. Maya-maya, biglang may kumalabog sa dingding. Malakas na tila may bumangga mula sa loob. Napasigaw si Sarah at napasubsob kay Rhea. "Ray, umalis na tayo rito." Ngunit sa loob, muling nagsalita ang boses ni Mario. Ngunit mas malinaw ngayon at mas nakakatindig balahibo. "Hindi ko kayo hahayaang umalis." Sa mismong sandaling yun, may pumalo sa pinto mula sa loob. Halos mabiyak ito. Ang tabla ay umangat ng bahagya at doon nila nasilayan ng isang mata. Hindi ito mata ng tao. Mapula, singkit at tila basang-basa sa dugo. "Sarah, tatakbo tayo," utal na sabi ni Kunching. Pero hindi pa sila nakapihit palayo nang gumalaw ang lupa sa paanan nila. Mas tumindi ang amoy ng laman at doon nila napansin ang sunod-sunod na patak ng dugo na tumutulong mula sa bubong ng katayan. Parang may hinihila sa taas. Nag-angat ng tingin si Rhea. "Kunching, Sarah, may katawan sa bubong." At tama siya. Nakapitin ng isang figurang tao. Parang bagong hila mula sa loob. Ang balat ng biktima ay maputla at ang dibdib nito ay may malalim na hiwa. Wala itong ulo. Napaluhod si Sarah. "Diyos ko, sino yan?" Hindi sila sigurado pero bago pa sila makalayo, biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng katayan. Mula sa maliit na siwang, lumabas ang kamay ni Mario. Mahaba ang kuko, matatalas at puno ng tuyong dugo. "Mauubos kayo," sabi ng boses mula sa loob. Hindi na nakapag-isip si Rhea. Hinawakan niya ang kamay ni Sarah at hinila ito. Si Kunching ay kasunod. Tumakbo sila papalayo, patungo sa makitid na daan ng kakahuyan. Ngunit habang tumatakbo sila, ramdam nilang may humahabol. Hindi nila naririnig ang mga hakbang pero dinig nila ang pagaspas sa lupa. Parang may gumagapang na mabigat na katawan. "Ray, bilisan mo," sigaw ni Kunching. Nang malapit na sila sa ilog ng San Remosa, huminto si Sarah at napatingin sa likod. Sa dilim ng daan, may dalawang pulang mata na nakalutang, hindi kumukurap. At doon nila napagtanto na hindi si Mario ang lumabas ng katayan, kundi ang nilalang na matagal nang nagpapanggap bilang siya. Pagkarating nila sa gilid ng ilog ng San Remosa, hingal na hingal si Rhea, Sarah at Kunching. Nanginginig ang bawat hakbang nila, habang ang lamig ng hangin ay tila dumidikit sa pawis nila. Sa likod nila nananatiling nakalutang ang dalawang pulang mata sa kaliliman. Hindi gumagalaw, hindi kumupurap, tila nagmamasida. "Ray, ano yun?
Hindi na yun si Mario Bulong ni Sarah, halos maputla ang labi. Hindi ko alam, pero hindi tao yun. Sagot ni Rhea. Umupo si Kunching sa ugat ng malaking puno. Hinahabol ang hininga. May anyo si Mario nung nakausap natin. Pero iba yung lumabas sa likod niya. Parang may kapalit na nilalang. Maya-maya, gumalaw ang pulang mata. Hindi ito lumapit. Para bang inaamoy-amoy ang hangin na. Pinabasa ang presensya nila. Tila may sinasaliksik. Hindi hakbang ang tunog. Parang paggapang ng isang malaking hayop na may mabigat na katawan. Ray, Sarah, umusog tayo. Utos ni Kunching. Nanginginig ang boses. Sandali. Kung tatakbo tayo ng walang direksyon, baka abutan tayo sa gitna ng gubat. Tingin ko, sinusundan lang niya tayo. Hindi pa siya sumusugod. Sabi ni Rhea. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Sarah. Para pinaglalaruan tayo. Maya-maya nalaglag ang balikat ni Sarah sa takot. Ray, ayoko mamatay dito, Ray. Hindi kita hayaan. Maya-maya, muling nagsalita ang boses mula sa dilim. Hindi ito malakas pero malinaw. Aalis ba kayo kaagad? Napatigil silang lahat. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang boses. Hindi sigurado kung mula sa anino o mula sa mismong lupa. Pero kilala nila ang tinig na yun. Iyon ang boses ni Mario, pero hindi na tono ng tao. Parang pinahaba, piniga at ibinaon sa lalamunan ng isang nilalang. Ray, tatakbo na ako, sabi ni Kunching, sabay tayo muli. Ngunit bago sila umalis, biglang bumukas ang liwanag mula sa kabilang gilid ng kakahuyan. Isang parol ang kumikintab sa may daan. May anino ng taong papalapit. May tao, sabi ni Sarah. Pero agad silang natahimik nang makita kung sino yun. Si Mario. Bitbit niya ang isang lumang lampara. Madungis ang damit at parang nanghihina. Ang mukha niya ay maputla. May bakas ng dugo sa gilid ng ilong at ang mga mata ay hindi pula. Mukhang tao, pero pagod, tuliro at halos hindi makatayo ng tuwid. Mario? Tanong ni Ray hindi makalapit. Tumigil si Mario sa harap nila. Nanginginig ang kamay, halos hindi makahinga. Ray, Sarah, Kunching, tumakbo kayo. Huwag kayong babalik sa katayan. Sabi nito. Napalunok si Sarah. Mario, ikaw ba talaga yan? Oo, pero hindi ako magtatagal. Hindi ako nakita ninyo sa loob. Kung gano'n, sino yun? Tanong ni Ray. Huminga ng malalim si Mario at napapikit. May kasama ako sa katayan. Dati siya ang tumutulong sa akin pero hindi na siya tao ngayon. Napalunok si Kunching. Anong ibig mo sabihin? Sa puntong yun, muling gumalaw ang pulang mata sa likod nila pero hindi ito lumapit kay Mario. Para bang iniiwasan siya. Iyan ang dahilan. May nilalang na nakatira sa katayan. Inaalagaan ko siya nung bata pa ako. Akala ko hayop na may sakit pero aswang pala. Natuto siyang mag-anyong tao. Nanginig ang boses niya habang nagsasalita. Ginamit niya ang anyo ko para palabasing ako ang kumakatay ng tao. Pero siya yun. Siya ang kumakain ng mga nawawala. Dumagdag pa ang bigat sa hangin. Parang mas lumalalim ang dilim ng paligid. Mario, kung totoo yan, bakit hindi mo sinabi noon pa? Tanong ni Rhea. Binantaan niya ang buhay ko at hindi ko na siya kayang pigilan. Mas malakas na siya ngayon at kapag nagalit siya, kahit ako kayang kainin. Sabi nito. Biglang nahulog ang isang sanga mula sa puno malapit. Parang sinadyang hulugin. Napatingin sila sa pulang mata na ngayon ay lumalapit ng dahan-dahan. Mario, umaatras siya. Bakit?
Tanong ni Sarah. Dahil nandito ako, alam niyang hindi ko siya hayaang kunin kayo. Sagot ni Mario. Ngunit sa sandaling sinabi niya yon, biglang umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw mula sa kadiliman. Hindi tunog ng tao kundi parang boses ng dalawang hayop na pinag-isa. Mahaba, pahaba, puno ng galit at gutom. Niyakap ni Sarah ang sarili niya. Ray, pupunta ba yun sa atin? Hindi ko alam. At mula sa likod ng mga puno, lumabas ang isang anino. Mas malaki kaysa kanina. Mas mababa ang tinig at ramdam nilang nakayuko ito. Umaamoy ng dugo. Humarang si Mario sa harapan nila. Hindi ko kayo hayaang kainin niya, sabi niya. Mario, anong gagawin mo? Tanong ni Ray. Mabagal na sumagot si Mario. Hindi ko alam kung mananalo ako. Pero tapos na ako sa pagtatago. Lumapit ng bahagya ang pulang mga mata at doon nila unang nakita ang bahagi ng muka ng nilalang. Kulubot ang balat, mahaba ang nguso, at may nginunguya pa itong mga hibla ng laman. At nang umiti ito, kitang-kita ang mga ngipin na hindi pang tao. Nang tuluyang sumilip ang kalahati ng mukha ng nilalang mula sa likod ng puno, napaurong si Sarah, napakapit kay Ray. Si Kunching naman ay napatingala, hindi makagalaw, para bang biglang nanigas ang mga tuhod niya sa takot. Ang hangin ay mabigat, parang tumitigil ang gabi sa bawat paglapit ng nilalang. Si Mario ang unang humakbang papalapit, hawak ang lampara. Sa bawat galaw niya, lumalabo ang liwanag dahil nanginginig ang kamay niya. Lumayo ka sa kanila! Matigas niyang sabi kahit halatang hirap sa hininga. Nagbago ang tuno ng nilalang. Hindi na yung sigaw kundi parang mahabang buntong hininga na malalim at puno ng gutom. Mario! Namukhaan nila ngayon ang buong itsura. Ang balat ay kayumangging, nagbitak-bitak na kulubot. Ang katawan ay payat na mahaba, parang buto na lang ang natira. Ang mga kuko ay mas mahaba at mas matutulis. At mas hinga nito'y may halong hagok na parang pinipigil ang sarili. Mario, ano ba talaga yan? Tanong ni Sarah. Saglit na lumingon sa kanila si Mario. Hindi ko alam kung anong tawag dyan ngayon, pero nung nahanap ko siya, akala ko hayop lang na sugatan. Hindi ko alam na aswang pala. Umusad pa ang nilalang. Pulang-pula ang mga mata nito. Nagliliwanag na parang hinugis ng apoy. Sa tuwing gumagalaw ang bibig, tumutulo ang malapot na dugo mula sa gilid. Gutom ako! Hindi ka lalapit sa kanila! Sigaw ni Mario. Ngunit tumawa ang nilalang. Mahaba, parang may sabayang lagutok ng buto. Hindi ikaw mag-uutos sa akin, Mario! Hindi ito lumundag mula sa likod ng puno. Mabilis, halos parang lumilipad. Napasigaw si Sarah at agad silang napatras. Pero sa halip na sumugod sa kanila, humarang si Mario. Isinampa niya ang lampara sa dibdib ng nilalang. Sumabog ang apoy at saglit na umatras ang nilalang dahil sa init. Napatras din si Mario sa lakas ng pagtama. Ray, dalhin mo sila! Sigaw ni Mario. Mario, hindi ka namin iiwan. Sabi naman ni Ray, hawak ang braso ni Sarah. Ito na ang huli kong magagawa. Sagot niya. Ngunit bago sila makagalaw, muling sumugod ang nilalang. Sa pagkakataong ito, tumalon ito sa gilid, umiwas sa apoy at pumalo kay Mario. Tumilapon si Mario sa lupa, gumulong-gulong at napangiwi sa sakit. Mario, matagal na kitang hinintay. Sabi ng nilalang, papalapit sa kanya. Napatili si Sarah. Ray, bilisan mo! Hinila ni Ray si Sarah at pinaharap kay Kunching. Kunching, tara na! Hindi tayo pwedeng manatili rito. Pero nanatiling nakatutok ang tingin ni Kunching kay Mario, na ngayon ay pilit tumatayo habang paparating ang nilalang.
Mario, sige na, tumakbo ka na. Sigaw ni Kunjing, halos pumutok ang boses. Ngunit hindi umalis si Mario. Kung tatakbo ako, mauubos lahat ng tao sa baryo. Sagot niya. Humakbang muli ang nilalang, gumagapang sa lupa na parang ahas na may paa. Sumiklab ang sigaw nito, mas malakas kaysa kanina. At sa lakas ng alingangwaw ay parang yumanig ang mga dahon at sanga sa paligid. Mga laman nyo sa akin yan. Wika ng nilalang. Sinalo ni Mario ang isang patpat na kahoy. Hawak-hawak ito na parang sandata. Hindi niya inalis ang tingin sa nilalang. Ray, dalihin mo na sila ngayon. Ngayon na. Hindi na nagdalawang isip si Ray. Hinila niya si Sarah at Kunjing at sumunod malapit sa kanya. Nagsimula silang tumakbo palayo. Tumawid sa damuhan patungo sa mas mahabang bahagi ng baryo at matao. Pero habang tumatakbo sila, dinig nila ang tunog ng banggaan sa likod. Sigawan, pag-ungol at lagutok ng buto. Si Mario, laban sa nilalang. Bawat hakbang nila ay parang humahabol ang takot. Sinasabayan ng malalayong hiyaw na hindi nila alam kung kanino nang galing. Habang papalayo sila, napalingon si Sarah kahit saglit. Sa malayo nakita niyang bumagsak si Mario sa lupa at ang nilalang ay nakasampa sa kanya. Ray, bumalik tayo. Hindi pwede. Hindi tayo mananalo dyan. Ayoko siyang iwan. Huminto si Kunjing sa gitna ng daan. Ray, kailangan natin siyang tulungan. Kunjing, hindi tayo makakalapit. Hindi basta-basta yon. Pero si Mario, mas mamamatay tayo kung babalik tayo ngayon. Natigilan sila, nagkatitigan. Sa likod nila, narinig ang pag-ungol at malalakas na hampasan na hindi nila mawari kung sino ang nakakalamang. Maya-maya, tumahimik ang paligid. Walang sigaw, walang kaluskos. Parang huminto ang lahat. Dahan-dahan silang lumingon muli sa kinaroroonan nila kanina. Wala naman si Mario at wala ang nilalang na nanduroon kanina. Tangi ang lampara ni Mario ang naiwan, nakalapag sa lupa. Mahina na ang apoy at nauupos. Ray, nasan sila? Tanong ni Sarah. Mula sa gitna ng kadiliman, unti-unting may gumalaw na anino. Hindi mabilis, hindi malakas. Mabagal, parang may pilay. Lumabas ito mula sa likod ng puno at nakayuko. May hawak na bagay. Siya ba si Mario o ang nilalang? Hindi nila alam, pero siguradong tao ang dala-dala niyang katawan. Unti-unting lumabas ang anino mula sa likod ng puno. Ang hakbang nito ay mabagal pa ika-ika at parang naghihila ng mabigat. Nakatutok ang tingin ni Rhea, Sarah at Kunjing. Sa papalapit, hindi nila matukoy kung sino ito, lalo't nababalot ng kadiliman ng muka. Sa kamay ng anino na yon, nakalawit ang katawan ng isang kung anong nilalang din. Halos kasing bigat neto. Ang mga paa ng katawan ay sumasayad sa lupa. Ang walang buhay at walang lakas. Rhea, sino yan? Tanong ni Sarah. Hindi sumasagot si Rhea, bagkus sinila niya si Sarah ng unti-unti habang si Kunjing ay lumalayo din paatras. Hindi nila tinalikuran ng anino. Hindi sila makatalikod sa ganitong uri ng panganib. Paglapit pa ng nilalang, nakita nila ang itsura nito. Nakayuko, tila pagod, halos mahulog ang balikat. Napansin ni Rhea ang itsura ng damit at kulay at ang punit sa may tagiliran. Si Mario. Mario! Sabi niya. Huminto ang lalaking papalapit. Nakatungo pa rin hindi gumagalaw. Mario, ikaw ba yan? Sabi ni Sarah. Dahan-dahang iniangat ni Mario ang ulo. Sa sandali lumitaw ang mukha niya, sabay-sabay silang huminga ng malalim. Halos bumigay ang tuhod ni Sarah. Ang mukha ni Mario ay wasak.
May mas lalong galos, may kagat, may malalim na sugat sa pisngi na halos makita ang buto sa ilalim. Ang mata niya ay normal pero malabo, parang wala na sa ulirat. Rhea, tumakbo kayo. Mario, Diyos ko, anong ginawa niya sa iyo? Tanong ni Kunjing. Hindi na ako tatagal, bulong ni Mario. Tinignan nila ang katawan na dala niya. Nang mapansin nila ang mukha nito, napatras silang lahat. Ang katawan ay hindi kilala, pero malinaw ang hiwa sa leeg, parang ginupit ng matalas na kuko. Mario, anong ginagawa mo? Bakit mo dinadala yan? Tanong ni Rhea. Nalaglag ang katawan sa lupa nang hindi sinasadya ni Mario. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak nito sa may damuhana. Humakbang si Rhea. Mario, kailangan ka namin dalhin sa barangay hall. Hindi ka pwedeng. Hindi na natapos ang sasabihin. Biglang gumalaw si Mario ng marahas. Umangat ang ulo niya na para bang may biglang tumulak sa likod niya. Dumoble ang takot nila na makita nila ang malaking galaw ng laman sa batok ni Mario. Parang may gumagapang sa ilalim ng balat nito. Naglakad siya ng isang hakbang. Ang tuhod ay nanginginig. Rhea, hindi ako magtatagal, sabi ni Mario. Mario, huwag ka magsalita ng ganyan. Pero bigla itong sumigaw. Huwag kang lalapit. Nabigla sila, hindi dahil sa lakas ng sigaw kundi sa tunog. Hindi iyon tunog ng tao, parang overlap na 2 beses. Boses ni Mario na humahalo sa malalim na gatural na tunog ng nilalang na kanina pa nila iniiwasan. Napatras si Sarah. Rhea, tingnan mo. May gumagalaw sa likod ng leeg niya. Alam ko. Sarah, umatras ka. Lumuhod si Mario. Hawak ang ulo niya sa magkabilaang kamay. Nagsimula itong umungol. Mahaba, puno ng paghihirap. Umalis na siya. Hindi niya ako nakuha pero naiwan siya sa katawan ko. Naiwan? Anong ibig mong sabihin? Biglang nag-angat si Mario ng ulo at sa sandaling yun tumigil ang paghinga nila. Sa mata niya, siya ay normal pero ang isa ay namumula. Singkit at parang kumikislap sa dilim. Kalahati ng kaluluwa ko, hindi na akin, sabi ni Mario habang tumutulo ang dugo sa bibig. Maya-maya humampas ang hangin. Sa kanilang likuran, parang may dumaan na anino. Napatingin silang tatlo pero wala silang nakita. Pagbalik ng tingin nila kay Mario, nakatayo na ito ng dahan-dahan. Parang hindi na siya ang kumikilos. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid, parang may inaamoy. Rhea, parang hindi na to si Mario bulong ni Kunjing. Umangat ang labi ni Mario sa isang ngiti na hindi bagay sa kaibigan nila. Gutom ako. Mario, wag, kaibigan mo kami, sabi ni Rhea. Pero hindi lumayo si Mario, hindi rin siya lumapit. Tumaliw lang siya sa gitna ng daan, nakangiti, nakatingin ng diretso kay Rhea. Mas masarap ang taong tumatakbo, sabi niya. Mahaba ang pagbigkas. Sa oras na yun, napagtanto nila na hindi lang isa ang nilalang mula sa katayan at ang pangalawa mas malaki pa. Mabilis na umatras si Rhea, Sarah at Kunjing habang nananatili nakatayo si Mario sa gitna. Nakangiti ng marahan, parang inaantay ang susunod na mangyayari. Pero ang ikalawang pares ng pulang mata sa likuran nila iyon ang mabigat na presensya. Rhea, may mas malaki pa yata. Alam ko, dumikit ka lang sa akin, sagot ni Rhea nakaharap sa 2 diretsong may panganib. Lumabas mula sa dilim ang isang nilalang, matangkad na kayuko at ang mga braso nito'y mahaba na parang buto na baluktot.
Ang balat ay kulubot, kulay abo, at ang kuko ay halos kasing haba ng daliri ng tao. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo ay ang muka. Mahaba ang panga, matalim ang ngiti, at may tusok-tusok na balahibo sa pisngi. "Aswang yun ah," sabi ni Conching. Humakbang ang nilalang, mabilis pero banayad, parang sanay na sanay sa pag-atake ng tahimik. Nagpakawala ng mahinang tawa si Mario, nakatingin sa malaking nilalang. "Ayan na siya. Hindi niya ako matalo ng mag-isa kanina, kaya binalikan niya ako. At kayo. Mario, kung may natitira pa sa'yo, umalis ka na riyan." Umikot ang ulo ni Mario kay Rhea. Hindi gumalaw ang katawan. Parang hindi na natural ang pagkakabaling. "Rhea, kaibigan kita. Kaya tumakbo na kayo habang kaya nyo pa." Humakbang ng malaki ang aswang papunta kay Sarah. Napatras siya kagad. At bago pa nakakilos si Rhea, biglang napatalon si Mario paabante at sinalpok ang malaking nilalang. Tubilapon silang dalawa papasok sa gilid ng gubat. May kalabog na parang nabiyak ang ilang sanga. Napasigaw si Conching, at mula sa loob ng madilim na bahagi ng gubat, narinig nila ang mabilis na kaluskos at mga ungol na hindi madaling maintindihan. Sunod-sunod ang pag-aray, tapos may halakhak na garutal. Tapos biglang sigaw ni Mario. "Rhea, alis na kayo!" sabi niya. Lumapit si Rhea sa may gilid pero hinila siya ni Sarah. "Rhea, wag! Hindi mo sila kaya!" Hindi agad nakasagot si Rhea pero ramdam niya ang bigat ng pagpipigil. Huminto ang kaluskos, tahimik naman ang lahat. Sobrang tahimik. Tapos mula sa dilima, may lumabas na paa. Paa ni Mario. Walang sapatos, duguan, at hinila papasok muli. Parang may malakas na puwersang kumaladkad. Maya-maya biglang sumulpot mula sa ilalim ng punong malapit sa kanila ang isang kamay. Kamay na tao, sugatan nanginginig. Pero pag-angat ng kamay, lumabas ang kalahati ng katawan. Si Mario, gumagapa ang duguan at halos hindi na makilala ang kalahati ng muka. Pero ang isang mata niya, iyon pa rin ang normal na mata niya kanina. "Sarah, Rhea, tulungan niyo ko," sabi niya. Tinignan siya ng malaking aswang at kumisi, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa isang bagay na mas nakakatakot. Si Mario ay hindi papatay at may nilalang na nakatira sa loob niya. Hinila naman ni Sarah si Rhea. "Huwag ka masyado lumapit. May kung anong nakapasok sa katawan niya." Pero hindi nakinig si Rhea. Naglakad siya palapit kay Mario. Mabagal at maingat. "Mario, kaya pa ba? Naririnig mo pa kami ng malinaw?" "Oo, pero Rhea, may humihila sa akin eh." "Anong humihila?" "Gusto nila akong kunin pero hindi pa nila ako lubos na hawak." Tumawa ang malaking aswang, mababa at mabigat. Tila nagsalita ito ng mahina, ngunit bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang boses na dumadaos-dos sa lupa. "Isa pa lang siya sa amin." Napatras sina Sarah at Conching noon. Biglang sinunggaban ni Rhea ang braso ni Mario at hinila siya pataas. "Hindi ka namin iiwan, Mario. Hindi ka magiging katulad nila." Ngunit nang akma na siyang tatayo, biglang nanigas ang katawan ni Mario. Umangat siya ng bahagya nang hindi inaangat ni Rhea. Parang may nakatali sa loob ng dibdib niya at hinahatak siya pataas. "Rhea! Rhea! Bitawan mo ko. Masasaktan ka. Hindi ko kontrolado to," sabi ni Mario. Sa isang idlap, tumalsik ang katawan ni Mario patras. Pero hindi tumama sa lupa. Nakasabit siya sa ere. Parang may humahawak sa likod niya. Tapos pumutok ang isang bahagi ng dibdib ni Mario. Parang biglang lumobo at umusli. Lumabas ang maitim na usok mula sa sugat. Umiikot sa ere at dahan-dahang bumubuo ng hugis. Dalawang mata, bibig na mahaba, at aninong may mahabang daliri. Umungol ang anino. "Tapos na ang tao niya.
Maya-maya bumagsak si Mario sa lupa. Nanginginig, hinihingal, pero buhay. Ang anino ay humarap sa malaking aswang. Parang nagkakilala sila. At doon nila nalaman, hindi si Mario ang target, si Rhea. Rhea, takbo! Hindi yan para kay Mario! Pero huli na, biglang sumugod ang anino kay Rhea. Mabilis parang kidlat. Nang palapit na ito, humakbang si Kunching sa harapan niya. Dala ang malaking patpat na gamit niya sa panggatong. Hoy, huwag kang dadaan dyan! Sigaw ni Kunching sabay hampas. Tumagos ang patpat, hindi tinamaan ang anino. Ngunit ang ginawa ni Kunching ay sapat para maabala ito. Sumigaw ang anino at umatras ng konti. Parang nainis. Lumapit naman ang malaking aswang at tumayo sa pagitan nila Rhea. At humagalpak ito ng tawa. Hindi ko kailangan ng tao. Ang gusto ko siya. Sabay turo kay Rhea gamit ang mahabang daliri. Bakit ako? Tanong ni Rhea. May dugo kang nakaligtas. Ang dugo ng lumaban sa amin dati. Gusto ka ng nilalang na yan dahil ikaw ang hindi pa namin nakukuha. Lumakas ang pag-uga ng lupa. Ang anino ay humaba parang kinalkal ng hangin. Sinusubukang makasingit sa pagitan ng aswang at ng tatlo. Tumingin ang malaking aswang kay Mario na nakadapa sa lupa. Hindi pa siya sa amin, pero kung hindi ka aalis, magiging isa siya sa tulad ko. Rhea, alis na, pakiusap. Bago ako bumigay. Sabi ni Mario. Sumigaw ang nilalang, umalingaw-ngaw ang boses nito sa paligid, halos bumibiyak sa tenga. Napabitaw si Sarah, napasigaw si Kunching. Ang aswang mismo ay napatras, at doon nagkaroon ng pagkakataon si Rhea. Hinila niya sina Sarah at Kunching. Tatakbo tayo, ngayon na. Paano si Mario? Tutulungan niya tayo. Pero kapag hindi tayo tumakbo, walang saysay ang sakripisyo niya. Muli nilang narinig ang sigaw ni Mario. Rhea, takbo lang! At kasunod nun ang pagsalubong ng anino at ng malaking aswang. Parang dalawang halimaw na nagbanggaan sa gitna ng dilim. Tumakbo sina Rhea, Sarah at Kunching. Hindi lumingon at hindi humihinto. Sa likod nila naririnig ang huling ungol ni Mario. Huwag kayong hihinto, sabi niya. At tuluyang nilamon ng gubat ang ingay. At ang gabi ay muling bumalik sa katahimikan.